Anong ginagawa niya? Sino siya? Biro lang sa amin, hindi ko alam. Sa ospital, putan na magkatutang kayo. Tinamaan ng Ukraine ang Russia sa pinakamasakit na bahagi. Habang abala ang mundo sa mga tangke at misil, tahimik namang inilunsad ng Ukraine ang isa sa pinakamapaminsalang ekonomikong digmaan sa modernong kasaysayan. Tinutumbok nila ang lifeline ng Russia, ang langis nito. Mahigit 3.5 taon nang nagpapatuloy ang digmaan na walang nakikitang katapusan at walang umaatras sa magkabilang panig. Walang usapang tigil putukan at tuloy ang pananakop ng Russia sa Ukraine. Pero ibang laro ang nilalaro ng Ukraine. Nadiskubre nila na hindi lang militar na makapangyarihan ang Russia, kundi isa rin itong imperyo ng langis. Bilang ikalawang pinakamalaking tagaluwas ng langis, nakasandal ang ekonomiya ng Russia dito. Nagpasya ang Ukraine na isara ang gripo. Inatake ng Kiev ang mga pasilidad ng langis sa loob ng Russia pati sa ibang lugar. Maraming bombero ang rumesponde sa sunog na ayon sa Russia ay dulot ng drone attack ng Ukraine sa oil depot. Tinawag na itim na Agosto ang Agosto para sa Russia. Sa loob lamang ng isang buwan, tinarget ng mga puwersa ng Ukraine ang 11 oil refinery at 6 na oil station sa teritoryo ng Russia. Hindi ito simpleng pagkasira, kundi isang eksaktong operasyon para pahinain ang gulugod ng ekonomiya ng Russia. Nakagugulat ang mga numero. Apektado ng pag-atake ang 17% ng refinery capacity ng Russia. Pinag-uusapan natin ang pagkawala ng 11 milyong bariles bawat araw para mailagay sa tama. Sapat na ang langis na yan para magpatakbo ng mga bansa. Controversial ang paksang ito at kahit hindi i-promote ng YouTube, ibubunyag ko pa rin ang katotohanan. Ang mga controversial na paksa ay pinipigilan ng algorithm. Maliban na lang kung pipilitin mong i-promote ito sa pamamagitan ng pag-click ng like button. Salamat! Umabot sa record na 64 na milyong tonelada ang offline na kapasidad ng pagdadalisay ng langis ng Rusya. Mas mataas ito ng 65% kaysa sa planong maintenance nila. Iba ang plano ng Ukraine. Inatake nila ang mga pasilidad ng langis ng Rusya. Halos kalahati ng pinsalang ito ay dulot lamang ng mga drone strike. Hindi lang ito ang pinakamasamang buwan mula nang magsimula ang digmaan. Mas malala pa ito kaysa abala noong COVID-19 Mayo 2020. Napilitan ang Russia na ganap na baguhin ang kanilang plano sa pag-export ng langis. Dinagdagan nila ng 20,000 bariles bawat araw ang pag-export ng krudong langis mula sa mga kanlurang pantalan para lang makabawi. Pinakamalaking atake ng Ukraine ay sa Ryazan Oil Refinery, pinakamalaki sa Russia. Noong Agosto 2 inatake ng drone ng Ukraine ang malaking pasilidad ng Rosneft. Malaki ang pinsala kaya agad isinara ang kalahati ng kapasidad sa pagre-refine. Hindi ito ordinaryong refinery. Ang Ryazan ay nagproproseso ng 200 at 60,000 bariles araw na 5% ng refining capacity ng Russia. Hindi pa doon natapos ang Ukraine. Tinamaan nila ulit ito noong Setyembre 5 walang awa. Ngunit ang Ryazan, paunang tikim lang yon. Tinarget ng Ukraine ang Saratov refinery ng Rosneft na napilitang itigil ang operasyon. Kayang magproseso ng pasilidad na ito ng 100 at 40,000 bariles kada araw o 6 na milyong tonelada ng langis bawat taon. Ang Syzran refinery sa Samada na may kapasidad na 8.5 milyong tonelada kada taon ay tumigil sa produksyon at pagtanggap ng krudo matapos matinding tama. Sa Krasnodar, 3 pasilidad ang tinamaan ng Ukraine. Nasunog ang pangunahing refinery ng rehiyon na gumagawa ng 3 milyong tonelada ng produktong langis taon-taon. Tinamaan din ang mga refinery ng Slevyansky at Afipsky na nagpapakita ng sistematikong pag-atake sa rehiyon. Hindi lang refinery ang tinarget ng Ukraine, mas matindi pa ang sumunod na atake sa Russia. Tinarget nila ang Ust-Luga Baltic Sea Export Terminal na napilitang mag-operate sa kalahati ng kapasidad, mga 300 at 50,000 bariles kada araw mula sa dati nitong produksyon. Pinakadramatiko, tinarget nila ang Druzhba pipeline system, lalo na ang UNECHA pumping station. Nagdulot ang atake ng pagkaantala sa supply ng langis sa Hungary at Slovakia na nagpapakitang naaapektuhan ng estratehiya ng Ukraine ang Russia at mga customer nito. Sunod-sunod na nasunog ang Novoshakhtinsk refinery ng 3 araw matapos ang drone strike ng Ukraine.
Nag-iisang refinery sa Rostov Oblast na kayang magproseso ng 5 milyong metriko tonelada taon-taon. Malaki ang naging epekto nito sa sektor ng enerhiya sa Timog Rusya. Tuluyang isinara ang Volgorod Refinery ng Lukoil matapos ang mga drone attack. Itinigil ng Novokoybusheevsk Refinery ang lahat ng pangunahing proseso ng langis. Pati ang Sochi Oil Deposit ay hindi rin nakaligtas, kung saan 2 tangke ng langis ang nasunog matapos ang mga pag-atake ng Ukraine. Ang nasasaksihan natin ay hindi lang simpleng aksyong militar. Ito ay isang uri ng digmaang pang-ekonomiya sa pinakasopistikadong paraan. Nalaman ng Ukraine na ang kita sa langis ang nagpapatakbo sa digmaang makina ng Russia. Kaya unti-unti nila itong winawasak. Bawat wasak na refineria, pipeline, o nasunog na imbakan ng langis ay nagre-resulta sa milyong pisong pagkawala ng kita na di magagamit ng Russia pampopondo sa digmaan. Estratehiya ito na tinatarget hindi lang ang kakayahan ng Russia makipaglaban, kundi pati pondohan ang laban. Matapos ang 1,200 araw ng digmaan, lumipat ang Ukraine mula sa pagtatanggol ng teritoryo patungo sa pag-atake sa ekonomiya ng Russia. Ano ang ibig sabihin ng mga pag-atake sa refinery para sa karaniwang Ruso? Dito nakikita ang tunay na epekto ng estratehiya ng Ukraine. Nang magsara ang mga refinery, agad itong naramdaman ng karaniwang Ruso. Pinag-uusapan dito ang malawakang kakulangan ng gasolina at rasyon, lalo na sa malayong silangan, katimugang Rusya at Crimea. Nakikita na natin sa social media ang mga video ng mahabang pila ng sasakyan sa mga gasolinahan. Ganyan ang nangyayari sa buong Rusya, hindi lang simpleng abala. Hindi pareho ang epekto ng kakulangan dahil sa sistema ng lohistika sa Rusya. Pagkawala ng malalaking refinerya, napilitan silang mag-angkat ng gasolina sa ibang rehiyon sa tren. Ngunit di kinaya ng rail network ang dagdag na demand. Nagkaroon ng kakaibang sitwasyon kung saan ang ilang lugar ay maraming gasolina habang ang iba naman ay nauubusan talaga. At ang mga naging epekto nito ay talagang nakakasira. Talagang nagtaasan ng sobra ang presyo ng gasolina. Tumaas ng halos 50% ang presyo ng premium na gasolina sa pakyawan mula nang magsimula ang digmaan. Pinag-uusapan natin ang mga gasolinahan sa mga lugar tulad ng rehiyon ng Primoha, kung saan umaabot sa 78 rubles bawat litro ang binabayaran ng mga tao. $358 bawat galon iyan. Kaya ramdam talaga ng mga tao sa bulsa. Ginawang oportunidad ng ilang tao ang krisis at sinamantala ito. Nagbebenta ang mga negosyante ng gasolina online ng hanggang 200 at 20 rubles kada litro, higit $10 bawat galon. Nagkalat na ang bentahan ng gasolina sa black market, patunay kung gaano kalala ang sitwasyon. Ngayon, talagang nag-aalala ang Kremlin tungkol dito dahil alam nila na ang pagtaas ng presyo ng gasolina at kakulangan nito ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Hindi lang pera ang mahalaga sa enerhiya, kundi pati katatagang pampulitika. Alam ng Ukraina ang ginagawa nila. Gusto nilang siguraduhin na maramdaman ng mga karaniwang Ruso ang epekto ng digmaang ito sa kanilang araw-araw na buhay. Sa Crimea, maraming mga chain ng gasolinahan ang nakaranas ng matinding kakulangan at may ilang mga istasyon na tuluyang naubusan ng gasolina sa loob ng ilang araw. Sa malayong silangan ng Rusya, itinigil ng distrito ng Kordoskay ang bentahan ng gasolina sa publiko. Nagpatupad sila ng rasyon gamit ang card para makontrol kung sino lang ang makakakuha ng gasolina. Oo, umabot talaga sa ganun kalala. Ipinapakita ng mga paghahanda ng Ukraina na may mas malalaking plano sila. Kahanga-hanga talaga ang kakayahan ng Ukraina. Lumobo ang drone production nila mula 20,000 kada buwan noong 2000 at 24, tataas pa rin ng 20,000 kada buwan sa 2025. Iyan ay isang kahanga-hangang 10 beses na pagtaas na may humigit kumulang 500 drone manufacturers na ngayon sa bansa. Ang napakalaking paglawak na ito ang naging dahilan kung bakit naging posible ang lahat ng tuloy-tuloy at koordinadong mga pag-atake sa tinatawag nilang Itim na Agosto. Nakakakamatay ang direktang atake ng Ukraina, pero mas mapanganib ang kanilang psikolohikal na digmaan. May isa pang bahagi sa kampanyang ito na talagang nakakaintriga. Ang psikolohikal na digmaan. Tumanggi nang pumasok sa trabaho ang mga manggagawa sa oil refinery ng Rusya dahil sa takot sa drone ng Ukraina. Hindi lang pasilidad ang target ng Ukraina, kundi pati takot sa mga operator ng mahahalagang infrastruktura. Lalong lumala ang problema sa produksyon dahil kahit hindi tinamaan ang ilang refinery, hindi pa rin sila makapag-operate ng buo dahil sa kakulangan ng manggagawa. Ang agarang epekto ng drone campaign noong Agosto ay nagdulot ng pinakamalalang krisis sa enerhiya sa loob ng bansa na naranasan ng Rusya mula nang magsimula ang labanan.
Tumaas ng 50% ang presyo ng pinakamataas na octane fuel sa St. Petersburg International Mercantile Exchange kumpara noong Enero 2025. Ang pattern ng kakulangan ay sumasalamin sa estratehikong target ng Ukraine, lalo na sa tinatawag na Ryazan-Volgorod Arc. Malinaw na panalo ang Ukraine o iyon ang akala ng lahat dahil may plano na ang Russia. Noong Hulyo 28, 2000 at 25, nagbawal ang Russia ng pag-export ng gasolina para ibalik ang supply sa kanilang merkado. May punto rin yon, di ba? Ipagtabi ang gasolina para sa sarili, pero hindi nag-work. Patuloy ang pagtaas ng presyo na nagpapakita ng malaking pinsalang dulot ng Ukraine sa kanilang kapasidad sa pagre-refine. Agresibong pinipigilan ng gobyerno ang mga kumpanya ng langis sa pagtataas ng presyo. Tahimik nilang ginamit ang strategic petroleum reserves, ang emergency stock na nakalaan para sa sakuna. Ayaw ng mga opisyal aminin ito dahil baka magmukhang mahina. Nakakahiya ito para sa Rusya. Tahimik na kinailangan ng Moscow na mag-ayos ng pag-aangkat ng gasolina mula Belarus, na lubos na kabaligtaran ng kanilang nakasanayang daloy ng kalakalan. Isipin mo, ang Rusya na malaking tagagawa ng langis, napilitang mag-angkat ng gasolina dahil nasira ang mga refinery nila. Nagpatupad sila ng price control. Pero napatunayang hindi ito epektibo laban sa merkado. Ang pagkontrol sa presyo, kapag mababa ang supply ay nagdudulot ng kakulangan at black market. Ang export ban ay dapat hanggang Agosto 31 lang. Pero dahil tuloy ang kakulangan noong Setyembre, kinailangan nila itong palawigin. Ipinakita nito sa lahat na hindi talaga gumagana ang mga mabilisang solusyon nila. Sinabi ni Ministro ng Enerhiya, Nikolai Shurganov, na lahat ng nasirang refinery ay magbabalik operasyon sa unang bahagi ng Hunyo 2025. Maling-mali iyon. Pinutol ng sanksyon ng kanluran ang access ng Russia sa mahahalagang piyesa ng refinery. Ang mga kumpanyang tulad ng Universal Oil Products at Swiss ABB ay dati nang nagsusupply ng kagamitan sa mga refinery ng Russia. Ngunit hindi na sila maaaring makipagnegosyo dahil sa mga sanksyon. Ang masaklap na irony ay ang mga refinery ng Russia na ito ay iitinayo gamit ang teknolohiya at kaalaman mula sa kanluran. Nabomba ito ng Ukraine at di makakuha ng Russia ng pyesa para kumpunihin. Nahirapan ang mga inhinyerong Ruso sa paghahanap ng pangunahing kagamitan at tumatagal ng buwan ang pagkukumpuni ng ilang pasilidad imbes na linggo gaya ng pangako ng gobyerno. Mas marami silang binebentang hilaw na krudo sa mas mababang presyo kaysa pinong produkto. Bumaba ng 6% ang seaborne diesel at gas oil exports nila sa 31 milyong metriko tonelada noong Agosto. Nalulugi ang Rusya at nagbago ang mapa ng pandaigdigang kalakalan. Karamihan sa mga tradisyonal na customer ng Rusya sa Europa ay nawala na dahil sa mga parusa, kaya kinailangan nilang magbago ng direksyon patungong Asya. Ang China at India ang naging pangunahing bumibili ng krudong langis ng Rusya, ngunit may malaking kapalit ang pagtuon sa Asya. Nagbigay ng malaking diskwento ang mga producer ng Rusya sa krudong langis para manatiling kompetitibo. Sa madaling salita, naglaro sila ng volume over price na laro. Mas marami silang naibebentang langis, pero mas mababa ang tinatanggap nilang kita kada bariles. Nakakuha ang mga refineria sa China ng 15 padala ng langis mula Rusya na dating para sa India dahil bumaba ang demand ng India. Malaki talaga ang pinsalang pinansyal na nangyari. Bumagsak ng 68% ang kita ng Rosneft sa unang kalahati ng 2000 at 25 kumpara noong 2000 at 24. Lukoil bumaba ng 51% at Gazpromneft ng 54%. Itinuturo ng mga kumpanyang ito ang sobrang supply, mga parusa, at pabago-bagong halaga ng pera bilang pangunahing dahilan. Pero mas pinalala pa ng refinery tax ang lahat. Bumaba ng 18% ang kita ng Russia sa pag-export ng fossil fuel noong ikalawang quarter ng 2025 kumpara noong nakaraang taon, na pinakamababa mula simula ng pananakop. Nakakabaliw dahil nangyari ito. Kahit mas mataas ng 8% ang na-export na langis ng Russia kumpara sa unang quarter ng 2025. Mas marami silang nabebentang langis, pero mas mababa ang kita dahil sa malalaking diskwento. Ipinapakita ng pagkakaibang ito sa dami at kita ang lumalaking epekto ng mga parusa at kung paano pinilit ng kampanya ng Ukraine sa mga refinery ang Russia sa mahirap na kalagayan.
Dahil sa pagsasara ng refinery, dumami ang hindi na prosesong krudo sa pandaigdigang merkado. Kasabay ng pressure ng Washington na bawasan ang pagbili ng langis mula Russia, napilitan ng Ukraine ang Russia sa talo-talong sitwasyon. Pipili sila kung itatago ang langis at tiisin ang kakulangan at galit ng tao o i-export ito ng mura at bumaba ang kita. Ano man ang piliin, mas kaunti ang pondong papasok sa digmaan. Iyan ang nais ng Ukraine. Para maintindihan kung bakit masakit ang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, dapat alam natin ang kasaysayan ng Russia sa parusa. Dahil ang Russia ang naging pinakapinatawan ng parusa sa buong mundo, na may mahigit 23,000 na parusa na ipinataw sa kanila ng mga bansa tulad ng Estados Unidos, Switzerland, Canada at ng buong European Union. Mas marami pa ito kaysa sa mga parusa sa Iran, Syria, Venezuela at North Korea. Sa katunayan, kahit pagsamahin mo pa ang mga parusa sa 6 na susunod na pinakapinatawan ng parusa ng mga bansa, mas mahigit pa rin sa doble ang bilang ng parusa sa Russia kumpara sa kabuuan ng mga iyon. Hindi ito agad nangyari. Nagsimula ang mga parusa noong 2000 at 14 nang aneksahin ng Russia ang Crimea. Lalong nagulo matapos nilang simulan ang malaking pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2022. Simula noon, naglabas ang mga bansang kanluranin ng 18 parusa at noong Hulyo 2025, nagpatupad sila ng mahigpit na limitasyon sa kalakalan at pagpipino ng langis. Ang European Union lamang ay nagpatupad na ng 11 rounds ng mga parusa, kung saan ang mga pinakahuling round ay nakatuon sa mga dual-use na kagamitan at sa pagpigil ng pag-iwas sa mga parusa. Pinagbawal ng European Union ang pag-aangkat ng krudong langis at pinong petrolyo na dinadala sa dagat. At ang hakbang na ito lang ay nagdulot sa Russia ng higit 100 bilyon na pagkawala sa kita mula sa pag-export simula huling bahagi ng 2022. Matalino ang kanluraning bansa sa ginawa nila. Sabi ng Carnegie Endowment, ang mga sanksyon ay ginawa para sa unti-unting pagsakal, hindi bigla ang pagyanig sa ekonomiya. Gusto nilang dahan-dahang maramdaman ang epekto at unti-unting itulak ang Rusya sa tuloy-tuloy na pagkalugmok nang hindi pinapabagsak ang pandaigdigang merkado. Talagang nakapinsala ang naging takbo nito. Noong 2014 hanggang 2017 pinagbawalan ang paglipat ng teknolohiya at pondo sa mga proyekto sa Arctic Deepwater at Shale. Noong 2022, naging seryoso ang sitwasyon dahil sa embargo ng langis ng European Union at price cap ng G7 na dolyar. 60 kada bariles. Noong 2024, pinalawak nila ang parusa sa barko, insurance, at pagbabawal ng teknolohiya. Noong 2025, pinatawan ng parusa ang Nayara Energy. Ibinaba ang price cap sa 4,660 bariles at nagpatupad ng export restrictions sa software. Lalong lumala noong Enero 2025. Pinatawan ng parusa ng United States Treasury ang dalawang pangunahing tagagawa ng langis ng Russia, ang Gazprom Neft at Serogut-Neft Gas, kasama ang mahigit 180 barko mula sa shadow fleet ng Russia. Ito ang pinakamabigat na parusa. Direktang tinarget ang pangunahing kita ng Russia. Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita ang mga video sa iyong homepage na may mas mababa sa 1,000 views tulad nito. Hindi ibig sabihin na lahat ay kailangang gumawa ng sarili nilang channel. Kung gusto mong magsimula ng YouTube or faceless channel, ngayon na ang tamang panahon. Araw-araw, milyon-milyon ang binabayad ng YouTube sa mga creator at mas pinopromote na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Alam kong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang channel. Lalo't madalas kaming makatanggap ng emails mula sa inyo. At kaya na pagdesisyunan naming ilagay lahat ng aming YouTube na payo sa isang YouTube video ng libre. Kung interesado kang magsimula ng sariling YouTube channel, panoorin mo ang video na iyon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or sa card sa iyong screen. Pero ang nagpapabigat dito ay ang mga parusa sa teknolohiya.
Umaasa ang mga refinery sa Russia sa teknolohiya ng kanluran para makagawa ng produktong tulad ng diesel at gasolina. Ayon sa eksperto, noong 2000 at 22% ng ilang bahagi, gaya ng balbula at bomba sa Russian refinery, ay imported. Mas mahalaga, ang mga control system at microchip ng mga pasilidad na ito ay gawa rin sa abroad at kadalasan kailangan ng banyagang espesyalista para sa maintenance. Dahil dito, naging malaki ang pagdepende na malaki ngayon ang epekto sa Russia. Ang hydraulic fracturing equipment nila ay nagpo-produce ng 10% ng langis sa Russia. Mga 50-55 milyong tonelada taon-taon ito. At walang makuhang pamalit na kagamitan dahil sa mga parusa. Mahalaga ang distillation column sa refinery, pero kailangan ng mga kanluraning unit ng espesyal na piyesang di na makuha ng kumpanyang Ruso. Ang mga modernong refinery ay gumagamit ng kanluraning software at hardware para sa mahusay na operasyon at kaligtasan. Ang teknolohiya ng turbina, mahalaga sa refinery, ay limitado ang pagkukumpuni dahil sa mga parusa. Ang insidente sa Lukoy North Sea Refinery noong Enero ng 2024 ay nagpapakita kung paano talaga ito nangyayari. Dahil hindi makakuha ng piyesa mula sa kanluran, napilitan ang mga inhinyerong Ruso na paandarin ang pasilidad sa mas mababang kapasidad matapos masira ang mahalagang turbina. Ilang buwan nang paulit-ulit ang parehong sitwasyon sa iba't ibang pasilidad. Kaya lumaki ang backlog sa maintenance na sinasamantala ng drone strike ng Ukraine. Noong 2025, lalo pang tumindi ang pag-iisa dahil sa mga software sanctions. Ipinagbawal ng United Kingdom at European Union ang pag-export ng mga sectoral software, kabilang ang business enterprise, industrial design at mga software na may kaugnayan sa langis at gas papuntang Russia. Dahil dito, naputol ang mga kumpanyang enerhiya ng Russia sa update at suporta ng kanilang operational system. Napakahalaga nito para sa estratehiya ng Ukraine. Ang pagdepende sa teknolohiya ang nagdudulot ng pansamantalang problemang militar na maging pangmatagalang krisis sa estratehiya. Ang drone strike sa refinery na dapat maaayos sa ilang linggo ay naging sanhi ng pagsasara nito ng ilang buwan dahil walang piyesa o eksperto ang Russia para mag-ayos nito. Dahil sa mga parusa ng kanluran na nagputol ng access sa teknolohiyang pang-refinery at ekstrang piyesa, bumagal at kumomplikado ang pagkukumpuni. Sinamantala ng pamunuan ng Ukraine ang pagkakataon at lumipat sa sinadya at estratehikong paraan. Sabi ng Kyiv, epektibo ang pag-atake sa langis na infrastruktura ng Rusya. Direktang parusa, nilalampasan ang pag-aatubili ng ilang kanluraning kaalyado na magpatupad ng mas mahigpit na hakbang laban sa enerhiya ng Rusya. Layunin ay tamaan ang ekonomiya ng digmaan at pahinain ang kakayahan ni Putin pondohan ito. Gumagamit ang estratehiyang ito ng pangunahing hindi pagkakapantay-pantay. Bagamat may malakas na hukbo ang Rusya, ang napakalawak nitong sukat na sumasaklaw sa 11 time zones ay naging isang kahinaan. Kulang ang Kremlin sa air defense system para maprotektahan ang libu-libong target ng militar at enerhiya sa napakalawak na lugar. At nagawa ito ng Ukraine dahil ang kanilang kakayahan sa long range ay lubhang lumawak sa nakalipas na 3.5 taon. Nakapag-develop sila ng mga bagong long-range cruise missile tulad ng Flamingo, nagawa sa kanilang bansa at may abot na higit 3,000 kilometro na may malaking warhead. Ang kakayahang ito ng Ukraine ay nagdudulot ng malaking pinsalang ekonomiko at nagtutulak sa Kremlin na muling pag-isipan ang kanilang posisyon at maaaring magnegosasyon para sa kapayapaan. Nakakagulat para sa akin kung paano binago ng Ukraine ang kanilang paraan ng pakikidigma. Sobrang laki ng pagbabago. Ang nagsimula bilang simpleng depensa ay naging mas sopistikadong digmaang pang-ekonomiya. Tinamaan nito ang Russia sa pinakamasakit na bahagi. Noong 2022 at 2023 karamihan sa mga ginagamit ng Ukraine ay mga inangkat at Chinese na drone para sa mga operasyon na may limitadong saklaw. Mabilis lumipas ang panahon hanggang 2000 at 24. Nagsagawa sila ng 130 long-range drone operation, tinamaan ang 377 target sa Russia, kabilang ang airbase at energy facility. Pagsapit ng 2025 nagulo na ang lahat. Ngayon, gumagawa na ang Ukraine ng 4 na milyong drone kada taon, kabilang na ang mga advanced na Flamingo cruise missile na may napakalaking 1,150 kilogram na warhead. Ang pinakamataas na kakayahan ng Ukraine ay nakita sa Operation Spider's Web noong Hunyo 2025.
gamit ang 117 first-person view drone mula sa loob ng Russia. Napinsala ng Ukraine ang 41 eroplano sa 4 na airbase. Naalis nila ang 34% ng strategic bomber fleet ng Russia. Ang operasyon ay gumastos lamang ng maliit na bahagi kumpara sa halaga ng tradisyonal na gamit militar para makamit ang mga epekto na karaniwang nangangailangan ng malalaking kampanya sa himpapawid. Hindi mo kailangang maging military expert para makita ang kalupitan at pinsala nito. Ang Brave One Defense Innovation Platform ay nagbigay ng 470+ grant sa drone at defense tech projects. Nabuo ang ekosistemang sumusuporta ngayon sa mahigit 1,500 teknolohikal na kumpanyang Ukranya na gumagawa ng unmanned system. Tawag ito ng mga defense analysts na strategic neutralization, paggamit ng kaunting resources para magpalugi sa mas malakas na kalaban. Naisip ng Ukranya na hindi nila kailangang sumabay sa Russia ng tangke o eroplano, basta tamaan nila ang tamang target sa tamang oras. Nakakatuwang panoorin kung paano tumutugon ang pandaigdigang merkado ng langis sa mga kaguluhang ito. Akala mo ba tataas ang presyo ng langis sa Agosto 2025 dahil 17% ng kapasidad ng pagpipino ng Russia ay hindi gumagana? Pero hindi nangyari iyon. Noong Agosto, ang Brent crude ay nag-average ng $64, $65 kada bariles, mas mababa kaysa sa pre-crisis projection na $70.75. Naibenta ang Russian Urals crude sa $47, $55 kada bariles, may 312 diskwento laban sa international na benchmark. Kaya lumitaw ang tanong, bakit hindi agad tumaas ang presyo ng langis? May oversupply ang Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus at naglalabas ng strategic reserves ang mga pangunahing bansang consumer. Tumaas ng bahagya ang presyo sa pamilyan sa Asia, habang nanatiling matatag ang presyo sa Europa dahil sa iba't ibang supply. Pero dito na nagiging talagang interesante. Iyan ang tinatawag na shadow fleet ng Rusya. Tinatayang 801,000 at 400 na barko pagsapit 2,000 at 25 ang tagumpay na magdadala ng karamihan sa nailihis na krudong langis sa mga pamilihan sa Asia. Gayunpaman, tumaas ang gastos ng sistema dahil sa insurance, premium sa lohistika, at mas malaking diskwento sa krudong langis ng Rusya na bumawas sa tubo. Nagpakita ng liksi ang mga pabrika ng langis sa China ngayong krisis. Nakuha nila ang hindi bababa sa 15 padala ng krudong langis ng Rusya na dating para sa India matapos magpatupad ng taripa ang United States. Ipinapakita nitong kadalasan, binabago lang ng parusa ang pattern ng kalakalan. Hindi tuluyang inaalis. Ang mga mamimiling sensitibo sa presyo ay agad na sinunggaban ang mga pagkakataon para sa arbitrage. Ipinapakita ng estrategikong pananaw para sa langis ng Rusya ang tumitinding estruktural na pagbabago. Ipinapahayag ng Oxford Economics na kung epektibong ipapatupad ang price cap ng European Union, posibleng umabot sa 476 kada bariles ang Russian Urals crude sa Q3, 2,025 at tataas ang Brent sa mga 80 kada bariles sa 2026. Malaking dagok ito sa pananalapi ng Russia dahil nakabase sa $70 kada bariles ang budget nila para sa 2025. Ibinunyag ng krisis noong Agosto 2025 ang sopistikadong energy arbitrage. Naging pangunahing importer ng Russian crude ang India sa dagat na may 15-17 milyong barils bawat araw. Iyan ay 40% ng kanilang pangangailangan sa langis. Nagdulot ito ng mga kahinaan na estratehikong sinamantala ng kampanya ng Ukraine. Pinilit ng Administrasyong Trump ang India sa pamamagitan ng 50% taripa sa imports mula United States para mapababa ng New Delhi ang 15 milyong bariles araw na bili ng langis mula Russia. Nagbukas ito ng oportunidad sa merkado para sa mga tagapino ng langis sa China. Heto ang dilema. Maganda ang ekonomiya, kaya mahirap balewalain. Nakatipid ang India ng 12.617 bilyon sa 39 na buwan dahil sa mas murang krudong langis mula Russia na may presyong 2.313 mas mababa kada bariles kaysa ibang pinagmulan. Malaking benepisyo sa pananalapi ang natipid na ito na ayaw bitawan ng New Delhi kahit may matinding diplomatic pressure. Kahanga-hanga ang nagawa ng Ukraine. Mula sa pagiging dehado at kulang sa kagamitan,
Nagawa nilang gawing estratehikong kalamangan ang sitwasyon. Pinagsama nila ang teknolohiya, taktikang eksakto, at pag-unawa sa kahinaan ng ekonomiya ng Russia para makabuo ng bagong asymmetric warfare model. Dahil dito, napipilitan ang isa sa pinakamalalaking militar sa mundo na laging mag-react imbes na kumilos ng kusa. Ipinapakita ng kampanya sa refinery na ang modernong labanan ay hindi lang tungkol sa teritoryo o lakas militar, kundi pati sa supply chain teknolohiya at economic pressure point. Ito na ang panahon ng bagong uri ng digmaan, kung saan ang mas maliit at mas mabilis na puwersa ay kayang magdulot ng labis na gastos sa mas malaking kalaban sa pamamagitan ng pagtama sa tamang kahinaan sa tamang oras. At patuloy pa ring nararamdaman ang mga epekto nito sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya, ugnayang pangkalakalan, at mga estratehiyang militar sa buong mundo. Tanging panahon lang ang makakapagsabi kung paano mauuwi ang ganitong digmaan.